Geografiya ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang maliit na bahagi ng mundo, Earth. Ang mundo ay bahagi ng solar system. Ito ay pangatlong planeta mula sa araw. Ayon kay Isaac Newton, ang eksaktong hugis ng mundo ay oblate spheroid. Ang diametro nito sa Ecuador ay 12,713.6 kilometro at 12,756 kilometro ang diametro nito parallel at meridian, latitude at longitude. Ang distansya sa pamamagitan ng dalawang parallel ay tinatawag na latitude. Ang longitude naman ay distansya sa pamamagitan ng dalawang meridian. Tandaan ang mga terminong parallel, latitude at meridian at longitude ay kalamitang ginagamit ng palitan. Ecuador. Ang Ecuador ay isang malaking paralel na guhit pangkaisipan na may sukat na 360 degrees. Ito ay matatagpuan sa 0 degree latitude. Hinahati nito ang mundo sa hilagang hemisperyo, Northern Hemisphere at Timog Hemisperyo, Southern Hemisphere. Ito ay may bahagi ng mundong direktang nasisikatan ng araw. Ang Pilipinas bilang bansang tropikal. Ang panahon ay pamansamantalang kalagayan ng atmosfera sa isang lugar na maaaring magbago anumang oras. Samantalang ang klima ay pamantagalang panahon ng isang lugar. Ito ay maaaring maranasan ng hindi bababa sa 3 hanggang 6 na buwan. Dalawang klima lamang ang nararamdaman ng Pilipinas, ang tag-ulan at tag-araw. Halumigmig. Ang halumigmig humidity ay tumutukoy sa dami ng water vapor sa atmosfera. Ay isa rin sa mahalagang salik sa pagkakaiba ng klima sa mga lugar ng bansa. Ang kabuuang humidity ng bawat bansa, bawat yaon ay humihigit kumukulang sa 80% pag-ihip ng hangin. Ang isang nakakaapekto sa kalagayan ng klima ng bansa ay pag-ihip ng hangin, wind flow. Ang hilagang silangan monsoon, northeast monsoon o amihan ay hangin mula sa Serbia at umiihip patungo sa karagatang Pasipiko. Dami ng ulan. Ang dami ng ulan ay isa sa pinakamahalagang elemento ng klima sa bansa. Hindi nagkakatulad ng daming ulan na nararanasan sa mga lalawigan, lungsod at pulo ng bansa. Teoryang Volkanismo. Una, pinaniniwalaan ni Bailey Willis na ang Pilipinas ay nabuo sa pamamagitan ng pagtaas ng magma mula sa ilalim patungo sa babaw ng lupa. Ito ay unti-unting paggalaw ng kalupaan sa daigdig. Teorya ng Austronesiano. Ang pinakabagong teorya tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino ay teorya ng pandarayuhan ng mga Austronesiano. Pinaniniwala ang pagsulong ng teoryang ito ay ang Pilipino ay nagmula sa lahing gumagamit ng Austronesians. Ang Austronesians ay hinango sa salitang Latin na Austern, nangangahulugang south wind at merong ibig sabihin na isla. Ayon kay Wilhelm Solheim II, itinuturing ama ng Arkeolohiya. Teorya ng tulay na lupa. Pinaniniwala ang naging mahalaga ang papel na tulay na lupa sa pagdating ng mga tao sa kapuluan. Ayon sa mga siyentipiko, ito ay naging dahilan upang makarating ang malalaking hayop at mga unang tao sa Pilipinas. Teorya ng pandarayuhan. Kilala rin ang teoryang ito na wave migration theory na pinasikat ni Henry Otley Beyer, isang Amerikanong antropologo. Naniniwala si Beyer na may 3 pangkat ng taong dumating sa Pilipinas na pinagsimulan ng lahing Pilipino. Sanduguan. Ang sanduguan ay isang ritual na ginagawa ng 2 pinuno sa isang lugar kasama ng kanilang mga nasasakupan. Ihiwain ng 2 pinuno ang kanilang kamay at ang dugong o gatago sa kanilang sugat ay ilalagay sa isang lalagyan o kaya ihahalo sa alak sa iinumin bilang simbolo ng kanilang pag-iisa. Pamahalaang sultanato. Sultanato ang may uri ng pamahalaang itinatag ang Muslim sa Mindanao. Sa Sulu itinatag ang unang sultanato. May sultanato ring itinatag sa Cotabato sa Lanao. At may sultanato ay higit malaki kaysa sa barangay. Maharlika. Ang pinakamataas na antas na tinatawag ay Maharlika. Dito nabibilang ang mga datu, raha, sultan, at kanilang mga asawang tinatawag na dayang or lakambini. Timawa. Ang pangalawang mataas na antas ay tinatawag na Timawa o Malaya. Ito naman ay nabibilang sa mga nangangalakal, mandirigma at iba pang karaniwang mamamayang isinilang na malaya o naging malaya mula sa pag-aalipin.
alipin. Alipin ang tawag sa mga taong pinakamababang antas